Anak? Anak ko? Anak ko? Anak ko? Ma'am Abby, ako po si Bianca. Ako po si Bianca. Anak ko? Ay, anak ko, Amelia! Amelia! Anak ko! Ate, bitawan mo siya. Ate, bitawan mo siya. Hindi mo anak yan. Bitawan mo siya. Wag! Bitawan mo kasi. Wait lang po, wait lang. Ma'am, bakit niyo po ako tinatawag na anak? Malay ko. Baliw nga siya, di ba? Huwag mo nang pansinin. Ano ka ba? Slow? Sorry po, nagulat lang kasi ako. Sino yung Amelia? Anak niya sa pagkadalaga. Pero sobrang tagal na. Siguro kasing edad niya. Siguro yun yung dahilan kaya siya nabaliw. Yung si Abby. Si Ate Abby. Tay, Kailangan mo ba talagang mag-stay in dun sa trabaho? Naku, tay, opo eh. Kailangan ko kasi matutukan ng mabuti si Ma'am Ami. Medyo malala po yung kondisyon niya sa pag-iisip. Baka makatulong po ako kay Ma'am Ami sa paggaling niya. Siya. Mag-iingat ka sa trabaho, ha? Apo, tay. Naku, wag po kayo mag-alala kasi kahit ito yung unang beses na magkakalayo tayo, ikaw pa rin ang the best tatay ko. Sana, ingat ka. Naku, Manggari ha. Kayo na po bahala dito sa tatay ko. Huwag niyo po masyadong lasingin. Maglalako pa kayo ng Huwag kang mag-alala. Akong bahala dyan sa tatay mo. Nagkataon lang na birthday ko noong isang araw. Di ba, pare? Siya. At baka mahuli ka na sa trabaho. Sige tayo, nasa. Manggari ha. Sige po, babay Bless, po. bless. Bye, tay. Ingat sa biyahe. Sige, tay. Pare, mahal na mahal ka ng anak mo na yan. Kaya naman, mahal na mahal ko yung anak ko si Bianca. Kaya din ba hindi mo pinakita yung lampi na yan kay Bianca dahil maaaring matunton ang tunay niyang pagkatao? Hinanap ko naman ang totoong magulang niya, di ba pare? Alam mo yun. Umpisa nung paalagaan sa akin si Bianca. Gabi-gabi tuwing magtitinda ako ng balot, nagtatanong-tanong ako baka sakaling may nakakakilala sa bata. Kaya itinuring mo siyang parang tunay mong anak? Ganun na nga pare. Pero kung sakaling dumating ang panahon na makilala ko ang tunay na magulang ni Bianca, hindi ako magdadamot. Ipapakilala ko siya. Bilisan mo ha. Kasi pinuslit ko lang tong susi sa kadena sa paa ni Ma'am Ami. Baka mamaya makita tayo. Ay, naku. Becca, salamat ah. Gusto ko lang talaga makalanghap si Ma'am Ami ng sariwang hangin. Makalabas man lang siya dun sa kwarto niya. Ako magpapasalamat sa'yo kasi ramdam ko yung malasakit mo sa kanya. Kasi kami, mga kasambahay dito, baguhan kami. Walang nangahas na ilabas siya mula dun sa basement. Alam mo, hindi kasi gagaling si Ma'am Ami kung itatrato siya na parang preso. Ma'am? Ma'am Ami? Ayun siya, may hawak na ano. Ma'am Ami? Naku! Huwag niyo po kami papatayin. Ma'am Ami! Ma'am! Saglit lang po! Si Bianca! Si Bianca po. Ma'am Ami, ako to si Bianca. Yung tinatawag niyo pong anak. Hindi
tinatawag niyo pong anak. Ma'am Ami, huwag po kayo mananakit, please. Please po. Alam niyo po, wala po akong nanay. Pwede ko po ba kayong tawagin nanay? Ma'am Ami, Nanay Ami. Anak. Anak. Anak ko. Anak ko. Opo, Nanay Ami. Yun nga eh. Nanay Ami, tara, balik na lang tayo sa kwarto mo. Tara. Tara po. Becca, ikaw na lang. Becca, kailangan mo ba ng tulong? Kaya na, tulungan na kita. Hindi na. Upo ka na lang dyan. Chumika na lang tayo. Sige. O, kamusta na yung alaga mo? Ayun, tulog na si Ma'am Ami. Buti naman napakalma mo. Siguro alam mo naman na bawal sa mansyon na ito ang maging osisera. Kaya wala rin kami masyadong alam dyan kay Ma'am Ami. Pero nakakatakot siya kanina, no? Grabe, galit na galit siya. Hindi sa atin. Doon siya nakatingin sa picture ni na Ma'am Charlene at Sir Denny sa sala. Total, tayo na lang din naman yung nandito. Alam mo, hindi ko talaga maintindihan kung bakit ganun ang trato ni Ma'am Charlene sa ate niya. Naririnig na lang namin sa basement, inaapi niya, inaaway niya. Humapatuloy siya sa may sakit. Kaya nga awang-awa ako kay Ma'am Ami. Kaya nga, ano ba namang klase kasi yan si Ma'am Charlene? Ano ka ng ano? Wow! Ang ganda naman ng kwentuhan ninyo dyan. Sali naman ako. Tanungin niyo ako ng diretso, sasagutin ko kayo. Sige, game. Wala? Walang tanong? Alam ko na. Ano? Wala pa rin? Alam niyo po ba, ako po, sabi ng Tatay Beno ko, iniwan ako sa kanya para alagaan. Tapos, ayun, hindi na ako binalikan. Pinatanong-tanong niya kung sino yung mga magulang ko, pero wala pong umako sa akin. Basta, ang naalala ko lang nung gabing yun, sabi niya, may nangyari daw na sunog, malapit ko saan ako napulot. May sunog. Mainit ng sunog ko. Ang daming patay. Nay. Mainit. Sunog ko. Ano pong sunog? Anong... Sunog dito. Baby ko si Amelia. Po? Amelia. Ano po nangyari kay Amelia? Anong sunog? Sunog. Ang init. Ang init. 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 Ano po nangyari? Ano po meron sa sunog? Yung si Amelia? Namatay po ba sa sunog si Amelia? Yung anak niyo? Mabait dito si Amelia. Gaya mo, mabait siya. Ano yan? Hoy! Ano yan? Nagdodrawing ka na naman ba? Akin na nga yan! Hindi ito nakakabuti sa'yo, di ba? Sabi ng doktor,
Sino ba nagbigay sa'yo nito? Ikaw? Ikaw nagbigay sa kanya nito? Tumahimik ka! Ma'am, tama na po. Ma'am, baka nga po makatulong yan kay Ma'am Ami para mailabas niya yung mga nararamdaman niya. Wala kang alam! Nandito ka para mag-alaga ng baliw. Ano ba akala mo? Mapapagaling mo yan, ha? Ma'am, gusto ko lang naman po matulungan yung ate niyo. Makatulong? Tulungan siya? Eto, gawin mo. Umalis ka kasi tapos na yung trabaho mo dito. Lumabas! Lumabas ka na! Ako na bahala dito! Ayan na. Oh. Oh, ayan na. Ubus na. Oh, ayan na. Ayan na. Ayan na. Oh, higa ka na. Oh, higa ka na. Ano pinapainom niyo kay Ma'am Ami? Ano yan? Gamot yun ni Ami. Nireseta ng psychiatrist niya. Sige na, Bianca. Ako na magpapakain kay Ami pag-agising niya. Sige na. Ano nangyari sa kanya? Teka, tingnan mo. Tingnan mo mabuti. Ganyan na naman siya. Beka, hindi ko talaga maintindihan kasi kahapon, nakakausap ko na siya ng maayos. Tapos ngayon, nagkaganyan na naman siya. Hindi ko alam kung ano nangyayari. Teka, di ba sabi mo, may nakita kang pinapainom na gamot itong sina Sir Dennis at saka Ma'am Charlene sa kanya, kay Ma'am Ami? Oo, yun daw yung gamot na nireseta sa kanya ng psychiatrist niya. Beka, di ba pinapacheck up naman ng regular si Ma'am Ami sa doktor? Naku, kahit isang beses, hindi pa namin nakitang inilabas. Beka, parang may maling nangyayari sa mansyon na to. Totoo to? Anal na ang kasal namin ni Ami. Oh. Pwede na tayo kasama! Pwede na tayo magsama ng matagal. Paano si Ami? Sinubukan talaga namin siyang alagaan, pero mukhang hindi na talaga niya kinaya yung sakit at lungkot, kaya ininom niya lahat ng gamot. Nag-overdose siya. Okay na ba yun? Okay lang yun. Sasagipin kita, anak! Sasagipin kita! Sasagipin kita! Tao po! Tao po! Ma'am, ito ba? Ma'am! Ma'am! Ayos lang po ba kayo? Ha? Ayos lang kayo? Oo.
po, yung anak ko kasi nahanap ko siya. Nasunog kami kagabi, sunog. Wala, yung anak ko, hanap mo. Opo, opo. Hanapin mo anak ko, nakita mo, tingnan mo, kita mo. Ma'am! Hanap ko yun. Nay, paano ko nakalabas, Nay? Hanap ko yung anak ko, baka nakita mo, nakita mo. Nakita mo. Nandito, Nay. Nakita mo siya, yung baby ko. Ang baby ko, pakahanap po ba? Kala niya, Meya. Nakita mo po ba siya? Sandali lang, hanapin ko anak ko, sandali. Nay! Tay, pasensya na. Salamat sa pagkain, pero kailangan ko kasi tutukan si Ma'am Ami. Mamaya, magpapaalam ako na uwi ako. Tay, tara na, pasok na tayo. Tay, patulungan naman ako. Tulog kasi. Tara na, Nay. Tay, sorry talaga. Asa yung litrato? Asa yung litrato? Asa yung litrato? Nandun ate sa kwarto niyo na. Tara na. Litrato, baby ko. Ano, wow. Ano, baby ko? Tara na, Nay. Tara na po. Nang makita ni Benok ang larawan ng baby ni Ami, napansin niyang ang lampi nito at ang lampi ng sanggol na si Bianca noon ay mukhang iisa. Bianca. Ay, sir, busog po ako. Ay, tanga. Hindi naman sa'yo yan. Ilagay mo sa kotse. Ikaw nga. Ang laki na ng pinagbago mo, ha? Sir Dennis, kailangan ko lang po kasi ng pera dahil may sakit ang asawa ko. Bilang matagal naman po akong nanukulan sa inyo, naisip kong baka maintindihan niyo ko. Walang-wala ako ngayon, Manang Delia. Marami akong pinagkakagastusan. Sir Dennis, parang awa niyo na po. Ang kulit mo naman eh. Sinabi na ngang wala. Ikaw, alika na. Charlene? Sir, pasensya na po, mauna na po kayo. Bibili lang po ako ng pagkain ng tatay ko. Mag-isa na lang po ako. Sige, Bianca. Sir. Manang, excuse me po. Pasensya na po kayo, Narinig ko kasi yung usapan niyo ni Sir Dennis. Isa po ako sa mga nagtatrabaho sa mansyon nila. Saglit lang po. Ito po. Pasensya na po, maliit lang pero sana po makatulong po sa inyo. Di naman na po kayo siguro iba dahil parehas naman po tayo ng pinagtrabahuhan. Ako, Iha, oo, malaking tulong ito. Huwag ka mag-alala, ha? Pag nagkapera ako, pupunta ako ng mansyon, bibigay ko sa ito. Naku, wag niyo na pong isipin. Okay lang po. Nahiya naman talaga akong humingi ng tulong kay Sir Dennis, eh. Mabait kasi sa amin si Ma'am Ami. Kaya lang, yun na nga. Nag-abroad. Sana nga makabalik na siya. Ho? Si Ma'am Ami, paano pong nasa ibang bansa? Noon pa man din, talagang sub-sub na yun sa trabaho, eh. Kaya talagang hindi kami nagulat nung mag-abroad siya. Yun lang, iniwan yung asawa na mag-isa. Mag-asawa po si Sir Dennis tsaka si Ma'am Ami? Oo naman. Eh, yun nga lang. Ngayon, kasama na si Charlene. Eh, si Charlene, dati lang kasambahay, kagaya ko. Bakit nga? Sila na ba? Uy, saan kayo pupunta? Becca? Ano nangyayari? Bakit kayo nag-aalisan? Hindi ko na rin alam. Sinasanti na kaming lahat. Ay, tayo pala. Tayong lahat. Gamit mo. At saka ito pala. Lahat din nabigyan, kaya wala nang nagreklamo. Teka lang, paano si Ma'am Ami? Eh di nasa loob. Idadali na rin daw nila Sir Dennis sa mental hospital. Uy, sabihan mo ko pag may bago kang trabaho, ha? Tulungan mo naman ako makapasok. Teka nga lang, bakit bigla-bigla naman nila tayong pinapaalis? Eh,
hindi ko na rin nga magets siyang si Ma'am Charlene. Alam mo, sa totoo lang, iniisip ko siya talaga ang tunay na lokarit. Anak, totoo bang nawawala ng anak si Ma'am Ami kaya siya nasiraan ng bait? Yun po yung pagkakaalam ko. Palagi po siyang nag-drawing ng mga bahay niyang susunog kasi doon daw nawala yung anak niya. Bakit tayo? Tayo, ano to? Pagbasdan mo yung lampin sa larawan. Tay, ito yung lampin na nandito. Yan yung lampin na suot mo nung mapulot ka. Doon sa squatter na susunog malapit sa tinutuluyan ko. Yan yung lampin na suot mo na ipahabilin ka sa akin. Tay, ibig sabihin po ba ako yung sanggol na nandito sa picture? Ako po yung anak ni Mamami? Kung tama ang kutob ko, anak, maaaring nakita mo na ang tunay mong ina. Maaaring si Ma'am Ami ang tunay mong ina. Tay Benok, ibig sabihin lalong mas may dapat akong gawin. Tay, may maling nangyayari dun sa mansyon na yun. Kailangan ko iligtas si Mamami. Kailangan ko iligtas yung nanay ko. Nay. Nanay. Nay. Bianca? Bakit? Bakit? Nay. Papasyal po tayo, ha? Aalis po tayo. Saan tayo pupunta? Ilalayo kita sa kanila. Di ka na nila masasaktan. Ha? Ano yun? Sa basement. Sa basement. Ano na? Nawala yung baliw. Pagod na ako eh. Okay lang po. Huwag ka, Mary. Huwag ka, ililigtas mo. Taguan tayo. Taguan. Ngayong nawala na si Ami sa mansyon, babalik na kaya ang kanyang katinuan? Ano kayang paghihiganti ang gagawin niya at ni Bianca kaila Dennis at Charlene?
Abangan nyo yan sa susunod na Sabado sa finale episode ng 5th Anniversary Special ng Tadhana. Mga kapuso, ako po si Marian Rivera.